Sa magpalang gabi po sa buhay ng bawat isa, tayo po mag-umpisa na sa ating Bible study. Tayo po tumayo at tayo po makipagkamustahan at magalak na magkamayan sa bawat isa. Bago po tayo manalangin, tayo po may nagbasa ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng Salmo, chapter 59, verse 17. Sa aklat po ng Salmo, chapter 59, verse 17. Kung niyo po natagpuan, sabay-sabay po natin basahin. Salmo 59, 17. O Diyos, kayo ang aking kalakasan. Naawit ako ng mga papuri sa inyo. Dahil kayo ang aking kanlungan at Diyos sa akin ay nagmamahal. Amen. Mabuti ang Panginoon at mayaman ang kanyang pagmamahal sa bawat isa na siya ang ating kalakasan. Tayo manalangin magpuri sa Panginoon dahil siya'y mabuti, O Diyos, kayo tapat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang mayaman yung pag-ibig sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Kami nandito, O Diyos, dahil kami yung minamahal, Panginoon, Lord God. At nandito kami dahil minamahal din namin kayo, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Sa gabing ito, Lord God, patuloy, O Diyos, na sumama kayo sa buhay ng bawat isa, Lord God, at kayo pumamagitna sa amin yung Banal na Espiritu, ang patuloy na lumukog sa bulwagang ito, O Diyos. Kaya lamang patuloy na mataas at madakila sa buhay ng bawat isa, Lord God. At Panginoon, alam namin, Panginoon, ang gawain na ito simula sa akin hanggang sa mga gagamitin niyo, O Diyos, hanggang sa maghahalip ng iyong mga salita. Alam namin na kayo ang Panginoon ang patuloy na mahahayag sa gabing ito, Lord God, ng mga salita. Ang patuloy naming mararanasan, Panginoon, at makakatulong sa buhay namin dito sa lupa, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin na tagumpay na kami sa inyo. Alam namin, Panginoon, na kasamahan niyo kami, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kayo mataas. Diyos na higit na at sapat sa aming buhay. Hallelujah. Sama mo,
Wala na. Wala na kang mahihingwa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Amen. Ika'y sapat, Panginoon. Higit pa kayo sa aming buhay, kayong aming pastol, O Diyos. Hallelujah. Higit kayo sa lahat ng aming pangangailangan. Patuloy po namin itinataas ang inyong dakilang pangalan. Purihin kayo, O Diyos. Gawin po awitan natin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat oras, sa bawat minuto. Hallelujah. Praise you, Lord. Kay buti-buti ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Glorify your name, O God. Buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa
Amen. Salamat sa Panginoon at ngayon po, tayo po yung na sa ating mga upuan at magpapatuloy po ang ating gawain sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Napangungunahan po tayo ni Brother Rex. Ni Brother Rex. Yan, thank you. Tigas Rex. Ayan, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Halo na naman ng kaba sa dibdib ko. Ayan, magandang gabi po muli sa bawat isa na anak ng Panginoon. Amen. At salamat sa Panginoon, no? Dahil narito muli tayo para mag-aaral ng kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon dahil ako'y binigyan niya muli ng pagkakataon na gamitin sa gabing ito. At tayo po'y tumayo. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Lucas 9, verse 57 to 62. Magsabi po ng amen kung nasumpungan na. Ayan, sabi sa Lucas 9, verse 57 hanggang 62. 57. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at mga pugat ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na magpapahinga." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Pero sumagot siya, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka at ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa ring nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Pero hayaan niyo muna po akong magpaalam sa pamilya ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang sino mang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos." Hallelujah. Tayo po'y saglit na manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat kaluluwa, Panginoon, na dinala mo muli, Panginoon, sa iyong bahay, panambahan, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon, na iyong iningatan sa buong isang linggo, Panginoon, at sa araw-araw pang darating, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito na ang iyong salita, Panginoon, ay aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong binabang salita, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, O God, ng iyong mga salita, Panginoon, ay maitanim sa aming mga puso't isipan, O God. At hindi lamang, Panginoon, maitanim namin ito, Panginoon, kundi maituro din namin, Panginoon, sa ibabaw na. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Itago mo lamang ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw mabigyan ng kapurihan, Panginoon, sa gabing ito. Nawa, O God, ang bawat isa, Panginoon, ibigyan mo ng karunungan, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na sa gayon, Panginoon, ang lahat ng ang iyong bibigkasin, Panginoon, ang iyong ihahayag, Panginoon, sa gabing ito ay, Ama, maintindihan ng bawat isa, Panginoon. Lord, kumilos ka, Panginoon, diyan. At base yung layong ito, Lord. Gamitin mo lang ako, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen. Ayan. Dito po sa
sa verse na binigay sa akin ng Panginoon, pinamagatan ko po siyang true commitment. Ito yung ano ba yung commitment sa inyo? Commitment. Para sa inyo, ano yung commitment? Total Bible study. Ano yung commitment para sa inyo? Ano yung commitment pagdating sa Panginoon? Commitment to God. Pangako sa Diyos. At hindi lang ito yung basta pangako. Diba? Kasi ang commitment ay buong puso at kaluluwang ay paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kasi ang commitment hindi kasi basta-basta na kung sinabi na mag-commit ka sa Panginoon, gagawin mo na agad. Diba? Kasi maring ang pagkukumit mo ay maging isa sa din sa pagkakasala mo sa Panginoon. Amen? Kapag narinig natin ang word na true commitment, maraming mga bagay ang pumapasok sa ating isipan. Diba? Yung mga commitment natin sa mga bagay-bagay na ginagawa at alam natin lahat na ang nag-decide tayo na sumunod sa pagkatawag ng Panginoon o pagsunod natin sa Panginoon, ay alam natin na kailangan natin ng commitment kapag tayo ay nasa Panginoon. Amen? Kasi kapag without commitment, no victory. Amen? Makikita po natin dito ang tatlong lalaki na nakilala ni Jesus habang sila ay naglalakad. Kasama yung mga disciple. No? Yung dalawa sa tatlong na-meet ni Jesus at gusto nilang sumunod para maging disciple din sila. Habang isa naman ay tinawag ni Jesus para sumunod sa Kanya. Kung makikita po natin sa tekstong ating binasa na hindi sila sumunod kay Jesus dahil wala silang commitment para sumunod sa Kanya. Kasi ang willing sumunod talaga sa Panginoon ay merong pagnanais. Merong pagnanais sa Kanya, ibig sabihin malalim na pagnanais na sumunod sa Panginoon. Na gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Diba? Meron pa ako ditong ilang puntos. Ang unang puntos ay true commitment is more than involvement. Kung makikita natin, yung unang tao ay nagsabi kay Jesus na susunod siya. Kahit saan sila pupunta, seryoso ang pagkasabi niya na susunod siya. As in, gusto niya maging part ng disciple ng Panginoong Jesus. Gusto niya sumunod dahil alam niya na sikat. Kasi sikat talaga yung Panginoong Jesus that time. Diba? Kasi dun sa mga himala na ginagawa ng Panginoon. Kaya naisipan ng tao nito na sumunod sa Panginoon at inisip niya na maging disciple din ng Panginoon, tagasunod ng Panginoon. Pero hindi ganoon hindi ganoon na pag sinabi mong susunod ka sa Panginoon, magkukumit ka sa Panginoon, ganoon na lang yun. Kasi pwede po na maaari po natin intindihin muna yung ating ididesisyon sa sarili natin. Na dapat kung susunod ba tayo o hindi. Kasi kapag once na sumunod ka sa Panginoon, hindi po magiging madali. Alam po ng mga Kristiyano yan, amen? Kasi wala pong exempted. Kahit pa gaano kataas yung level ng anointing mo, hindi ka exempted sa challenges ng buhay. Amen? Kaya hindi po basta-basta yung sasabi na susunod ka sa Panginoon. Kailangan mo na ng malalim na pagkilala sa Panginoon kung sino ba talaga siya. Sino ba siya sa buhay mo? Sino ba siya at nakilala mo? Amen?
Kasi ang totoong commitment, meron talagang sakripisyo na kailangan mong gawin, diba? Sa buhay na yung ginagamit niyo. Kaya makipagbukasan po kayo sa akin sa Lucas 9 verse 23. Lucas 9:23. Sinabi dito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Amen? Handa po ba tayong mamatay para sa Panginoong Hesus? Amen. Marahil ngayon, kasi siguro kaya natin sabihin, kaya natin mamatay sa Panginoon. Pero kapag once na dumating tayo sa punto na nandito na yung kutsilyo, nandito na yung gulok, o baril na nakatutok sa atin, di ba? Parang, tag dito, mapapadoble isip tayo kung wala tayong malalim na relasyon sa Panginoon. Amen? Kung wala tayo, hindi natin kilala yung totoong sinasamba natin. Kung hindi natin lubos na pinagsisilbihan ng Panginoon, ay maaaring yung ating pinaghirapan sa yung ating mga pinagpagalan or pinagtagalan na pagsasamba, aakyat dito, di ba? Pagtutugtog, pag-aawit, kung hindi ganun kalalim yung tawag dito, kung hindi ganun kalalim yung pananampalataya nyo sa Panginoon, at kung wala kayong commitment sa Panginoon, kung ano yung gagawin nyo, parang mababaliwala yun. Kasi minsan may dadating talaga sa'yo na hindi mo inaasahan na yun yung tawag dito, magte-test ng pananampalataya mo. Kasi dapat po natin maintindihan na tawag dito, pagdating ng Panginoon, maaring maabutan natin. Maaari. Right? Pwede nating maabutan o anytime tagapin dumating ng Panginoon. Pero pag once na dumating, doon na tayo sa sinasabing Great Tribulation. Or, di ba meron pa bago mag-Great Tribulation? Meron pang una doon. Kasi, dito, doon na talaga susubukin talaga yung mga mananampalataya. Diba? Talagang, doon mo malalaman na kung totoo ka nga ba talagang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya, ano ba yung true commitment? True commitment is more than just saying you'll do something. It's about following through even when faced with challenges and discomfort. Ito pa yung pagharap natin talaga sa mga challenges ng buhay. Diba? Ito po yung pag sumunod tayo sa Panginoon, sinabi dito, hanggang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw po yun, hindi lang linggo. Amen? Hindi lang tuwing may gawain. Araw-araw po ang sinabi ng Panginoon. At sinabi niya, sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna yung sarili. Dapat po ang inuuna ay ang Panginoon. At wala tayong ibang aasahan kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Diba? Ang commitment ay hindi dahil gusto mo lang. Kasi masaya. O dahil gusto mo lang o napipilitan ka lang. Amen? Dahil sabi sa mga ngaral 5 verse 2, verse 2, sabi dito,
Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa, kaya mag-iingat ka sa pagsasalita. Talagang tawag dito, nire-remind tayo ng Panginoon. Pinapaalala niya sa atin na hindi sa lahat ng oras kailangan mo magmadali. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay talagang yung decision mo ay i-rush mo. Kasi sinabi niya dito, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Kasi yan po galit ng Panginoon. Kapag once na yung pabigla-bigla mo tapos yung decision sa buhay ay kakalimutan mo na lang. At hindi mo kayang tuparin. Amen. Kasi gusto ko sabihin sa inyo kapatid na ang kaaway natin si Satan hindi takot sa hindi siya takot sa ating yearly commitment. Yung yearly resolution. Hindi takot si Satan kasi every Sunday nasa church ka. Takot si Satan sa ating everyday commitment. Takot si Satan sa ating everyday faith. Everyday discipline. Dahil kapag araw-araw mong binabasa ang salita ng Panginoon, doon galit na galit ang kaaway natin. Kasi kapag once na lagi mong binabasa yung salita ng Panginoon, ang Bible natin ay tawag dito, galit na galit ang kaaway natin doon. Kasi yung Bible ang mag-remind sa atin na tama ang salita ng Diyos, na totoo ang Diyos. Amen? Diba? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi lang buhay, kundi totoo. At relevant sa ating mga buhay. Amen? Once na ang iyong faith ay nilagay mo sa Word of God, naniniwala tayong totoo yun at hindi kasinungalingan. Dahil ang lahat po ng tawag dito, ang lahat po ng sinabi ng Panginoon dito ay kaya niyang tuparin, hindi kagaya ng tao. Sa sampung sinabi, ilan lang ang kaya niyang tuparin. Diba? Kasi si Satan hindi takot sa ating mga sometimes faith. Takot siya sa ating daily daily faith. Alam niyo po ba ang sometimes na yon? Kung ano ibig sabihin mga sometimes na yon? Ang sometimes po na yon ay sometimes I will attend. Sometimes I will pray. Sometimes I will read. Hindi po takot si Satan sa sometimes natin. Kasi yun yung gustong-gusto niya. Kasi pagtapos ng sometimes na yun, pagkakataon niya naman. Makapag-pray ka ngayon, bukas ng umaga hindi ka nakapag-pray. Sigurado ka. Amen? Talagang susubukin tayo ng Panginoon. Ay, ng kaaway, di ba? Talagang hanggat maaari ay gusto niya tayong makuha. Kaya everyday po mahalaga yung relasyon natin sa Panginoon. Everyday na kakausapin natin ang Panginoon through prayer. Mahalaga po yun. Amen. Dahil kapag once na kinalimutan natin ang Panginoon, pagising sa umaga, cellphone agad. Pagising sa umaga, wala ka nang ibang gagawin, kundi mga pagkakaabalahan na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Maaari pong sa araw na yon, pwede kang mapahamak.
Dahil sa everyday na routine po natin, everyday na ginagawa natin, dapat nandun po yung pag-guide ng Panginoon, pagpo-protect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil ang kaaway po ay hindi lang po doble ang ginagawa, kundi triple po ang ginagawa para tayo ay magkasala. Takot si Satan sa ginagawa nating daily commitment na wala kang ibang sasampahin kundi ang Panginoon. Sabi nga ay, hindi tayo makakapili ng pagsubok na pagdadaanan natin. Hindi tayo makakapili. Pero makakapili tayo ng Diyos na makakapitan natin sa gitna ng ating mga problema. Amen. Kaya, kung nagtitiwala ka talaga sa Panginoon, ibig sabihin, kilala mo ang Panginoon, hindi po sabihin na basta-basta lang yung pagkukumit mo. Pwede kang mag-commit sa Panginoon kung kilala mo ang Panginoon. Kesa naman mag-commit ka sa Panginoon tapos hindi mo naman kayang gawin. Amen. Dahil sabi nga sa mga ngaral 5, verse 6, ano rin sa 6? Sabi sa 6, huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita at huwag mong sabihin sa pari o mensahero na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang pinaghirapan mo. Amen? Talagang dito. Sabi pa dito sa verse 4, kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Maaari pa kung mangako tayo sa tao, maaari pa patawarin tayo dito. Maaari pang maaari pa tayong pagbigyan pero hindi talaga makakalimutan din, no? Kapag once na nangako tayo, hindi natin tinupad. Pero mas okay yun, nangako ka, pero huwag mo lang i-involve yung Panginoon. Diba? Yung mga nangako ka sa isang tao, tapos isasama mo pa ang Panginoon sa pangako mo yun, tapos di mo kayang gawin. Doon po galit na galit ng Panginoon. Kaya mas okay po na pigilan po natin ang ating mga sarili o ating mga mga desisyon na pabigla-bigla kung hindi po tayo sigurado sa pwede nating gawin. Kasi nakakatakot po talagang mangako, lalo na sa Panginoon, tapos hindi mo kayang gampanan. At hindi mo kayang gawin ng tuloy-tuloy para sa Panginoon. Minsan may mga taong gustong ma-involve sa gawain, pero hindi committed. Ayaw ng commitment, gusto ng involvement sa ganung gawain, pero ayaw mag-commit. Gustong ma-involve sa ganung ministry, pero ayaw mag-commit. Kaya dapat alam natin na ang commitment natin sa Lord, Lord, maging sa mga gawain para sa Lord, ito ay mas higit pa sa pagkagusto lang natin o sa involvement. Doon, kung gusto mong makalubilo yung isang grupo, diba? O ministry. Hindi po yun basta-basta lang. Kasi ang Diyos po din ang magtatalaga sa iyo. Ang Diyos din ang maglalagay sa iyo sa posisyon na yun. Amen. Pangalawa, true commitment is giving priority to God. Pumikita natin dito na nais niya sumunod. Ngunit gusto niya munang ilibing. Di ba yung pangalawa? Gusto niya munang, gusto niya munang umuwi at ilibing. Pero may sinabi dito kasi na
Sabi kasi sa 59, 9:59, pauwiin po aking ama. Maaaring ay ibig sabihin ay uuwi muna siya habang hindi papatay ang kanyang ama. At kapag namatay na at nailibing, susunod na siya kay Jesus. So mas gusto niya unahin muna yung kanyang ama. O gusto niya munang may palibing yung kanyang ama bago siya susunod sa Panginoon. Pero sabi sa kasal niya, hayaan mong ang patay ang maglibing sa kanya. Siguro kung nandito tayo sa time na to, maisip natin, i-imagine lang natin na kung nandun tayo sa punto na yun, nasasabihin sa'yo ng Panginoon, hayaan mo yung kapwa niya patay. Ano ba maisip natin? Hayaan mo yung kapwa niya patay ang maglibing sa kanya. Baka maturn po tayo na Diyos ba ito? Nag-iisip ba ito? Bakit kapwa niya patay? Kung hindi ka po isang tunay na Kristiyano, hindi mo alam ang ibig sabihin nun. Kung wala kang malalim na relasyon sa Panginoon, hindi mo alam ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ano ang ibig niyang iparating para sa iyo. O doon sa tao na yun. Imagine nila po natin na nandun tayo sa punto na yun, ano kayong mararamdaman natin? Pamilya natin yun. Diba? Ito po yung mga walang relasyon talaga sa Panginoon. Diba? Yung inuuna pa yung, diba? Kasi sinabi nga niya dun sa kanyang salita ay kung susunod ka sa Panginoon, kailangan mo tawag dito, i-deny ang iyong sarili. Kasi sabi sa Mateo 16:24, ang sino mang gusto sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Kagaya sa atin, once na nag-decide tayo na magsumunod sa Panginoong Hesus, tumugon sa kanyang pagkatawag ba, sa atin at nagsimula tayo na mag-commit, kailangan natin siyang i-prioritize. Wala na po tayong ibang tawag dito, ibang i-prioritize. Kasi hindi tayo pwedeng mag-serve sa dalawang master, sa dalawang Panginoon. Amen. Maraming opportunity na ginagawa ang Panginoon. Maraming ginagawang pwedeng ika-distract mo ang kaaway. Isa na yun yung trabaho. Kaya sinabi dito na kailangan mo i-prioritize ang Panginoon kasi si Satan ay iharap ka dun sa trabaho na mag-aalok sa'yo. O ito, overtime. Malaki ang sahod. Araw ng linggo, pina-overtime ka. Malaki ang sahod, may plus one day rest pa. Siyempre, nakakapanghinayang yun, di ba? Tapos half day pa. Half day ang pasok, pero whole day ang bayad. Ganun po sa company namin. Half day ang pasok, pero one day lang. Half day ang pasok, pero one day po, whole day po ang bayad. Plus one soshi pa. Inaalok po ako ng leader namin, pero sinabi ko, sasamba ako. Pinagbigyan ko lang sila ng una, pero parang pinaano sa akin ng Panginoon eh. Pinarealize sa akin ng Panginoon, hindi ka pa din nagbabago. Doon pinarealize sa akin ng Panginoon na ang araw, alam mo naman yung araw ng linggo ay para sa akin. Pero mas pinili mo yung offer ni Satan. Kaya maging priorities po natin ng Panginoon. Wala na po tayong ibang gagawin sa araw ng kanyang ibinigay para sa atin. Di ba? Sinabi niya nga, magtrabaho ka ng 6 na araw. Sa ika-7 araw ay magpahinga. At ang pahinga na yun ay para sa Panginoon Jesus. Para sa Panginoon. Amen. Wala tayo dito kung hindi natin priority ang Panginoon. Amen. Kaya tayo narito dahil priority natin ang Panginoon. Pero wag po natin
tawag dito, huwag po natin sasanayin yung sarili natin na kaya lang po tayo nandito kasi may kailangan tayo. Hindi lang, huwag po natin sanayin yung sarili natin kaya tayo narito dahil may kailangan tayo sa Panginoon. Sanayin po natin yung sarili natin na kaya tayo nandito, sapat po ang Panginoon. Sapat po ang binibigay ng Panginoon at tapat po ang Panginoon sa bawat anak niya. Amen. Sumunod, true commitment, keeping your focus on God. Focus lang po tayo sa tawag dito, sa Panginoon. Kung willing tayo na mag-commit sa Panginoon, ay alam po natin dapat yung mga dapat nating gawin. Yung process. Yung pagkakasunod-sunod. Alam po natin yun. Na kapag once na nag-commit po tayo sa Panginoon, lahat po ng alalahanin natin ibigay na po natin sa Panginoon. Lahat po ng desisyon natin, ipaalam po muna natin sa Panginoon. Dahil kapag once na sumunod ka sa Panginoon, ang Diyos na ang kikilos sa buhay mo. Sa Diyos ka magtitiwala. At wala ka ng ibang pagkakatiwala kundi ang Panginoon Jesus. Kasi sabi nga, no turning back. Sabi dun sa kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kapag sumunod po tayo sa Panginoon, hindi na po natin babalikan pa yung dating tayo. Yung dati nating ginagawa. Amen? Yan. Purihin po ang Panginoon at sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo po tumayo. Hallelujah. Narito tayo dahil priority natin yung Panginoon. Narito tayo dahil kilala natin yung ating sinasambang Panginoon. Hindi tayo narito dahil may kailangan lang tayo. Sabi ng Panginoon, kung magkukumit ka, kung susunod ka sa akin, dapat consistent. Hindi yung susunod ka ngayon, sa susunod na araw, limot mo na. Sapat po ang Diyos, sapat po ang Panginoon, at tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Na kapag once na nagtiwala ka po sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. At ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Hallelujah. Tayo po isaglit naman lang. Yes. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa gabi nito. Salamat Panginoon sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay Panginoon, na kung kami susunod sa iyo, Panginoon, kailangan namin magtiwala sa iyo. Kailangan namin italaga, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Kailangan namin iasa, Panginoon, sa iyo ang aming. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka. Salamat, Panginoon, sa iyong habag at biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo, Panginoon, para sa amin. Lord, patawad, Panginoon, kung kami man, Panginoon, may nasabi, Panginoon, may nasabi, Panginoon, na isang pangako, Panginoon, hindi man namin, Panginoon, natutupad. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming nagawa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na nariyan ka, Panginoon, upang bigyan pa kami, Panginoon, ng kapatawan, Panginoon. Tunay nga ugad na
Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na magbibigay pa, Panginoon, ng marami pang chances, Panginoon, hanggat narito kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nariyan ka. Nawawagad ang iyong mga salita, Panginoon, ay may tanging namin sa puso't isipan ng at hindi na namin magawa, Panginoon, ang aming nagawa pa. Salamat po. Sa iyo po nang binabalik, Panginoon, pinakamataas na pabori, Panginoon, sa gabi ito. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buong magdamag na ito. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name. Amen. Tuloy tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos na mabuti at tapat. Salamat po sa gabi nito, Panginoon. Sa gawain na natapos, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan po ng gawain, Panginoon. Kung wala po yung pagsama, Panginoon, wala pong kabuluhan, O Diyos, ang gawain ito, Diyos. Salamat po, Ama. Patuloy kami lumalapit sa iyo ng kapag-mukha sa inyong harapan, O Diyos. Patuloy na ang mga buhay, Panginoon, ay nilalagak po namin sa inyo, O Diyos. Hindi po, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, pagsamba, O Diyos. Patuloy namin hinihiling, Panginoon, yung pagkilos at pagsama ng ibang Espiritu, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inyong anak na ginamit sa gabing ito, O Diyos, na nagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Patuloy po siya palakasin, pagpalain niyo po siya, Panginoon, sa anumang sitwasyon na kanyang pinagdaraanan, O Diyos, kaya po nakakita po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hindi po sa aking mga kapatid, Panginoon, sa aking mga kamanggagawa, O Diyos, anumang sitwasyon sa kanilang mga buhay, Panginoon, kaya po nakakita lahat ng ito, O Diyos. Hindi po lingid sa inyo, Panginoon, na kanilang mga pinagdaraanan, O Diyos. Patuloy kami magtitiwala sa inyo, Panginoon. Higit na, Panginoon, ang pagtitiwala po namin sa inyo, Panginoon. Dahil kayo ay nagtagumpay na, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay ng bawat sa patuloy namin kayo tinataas sa mga buhay. Purihin kayo, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ito sa ating gawain, siyempre magkawain na.